Magandang hapon po. Sinalakay ng mga otoridad ang isang condo unit sa Mandaluyong na may patago umanong scam hub. Ang nagpapatakbo nito, boss na Malaysian at mga Pinoy at ang gamit daw nila sa panloloko, artificial intelligence. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Opo. Delivery po. Pagbukas ng pinto ng condo unit na ito sa Mandaluyong, agad dumiretso sa loob ang mga operatiba ng CIDG NCR. Taas kamay, taas kamay. Taas kamay. Kamay, taas kamay. Taas kamay. Upo, sige, upo. Taas kamay. May nakabukas pang mga computer. Sa bisa ng search warrant ang paglusob dito ng CIDG NCR dahil ginawa umano itong small-scale scam hub. Ginamit nila ito is dalawang floor Yung 7th floor and 8th floor na unit. Ayon sa CIDG, 2 beses daw sa isang buwan kung lumabas ang mga suspect para iwas huli. Nagtatago na talaga sila. Yes, guerrilla type, clandestine na ito So kwarto-kwarto na lang. Nasa isang unit sila, doon na sila natutulog, doon na rin sila kumakain. Halo ang babae o lalaki doon. Konektado raw sa malaking sindikato sa Cambodia ang love scam at investment scam ng grupo na gumagamit daw ng high-tech na software. AI yung ginagamit nila, hindi na model ng babae. Yun yung ipinafront nila sa camera, nakakapag-inganyo ng mga foreigners, kunwari makikipag-usap, magpapadala ng pera, pinantatakot nila to expose such person pag hindi magpadala pa ng pera. Yun yung scam nila dito. Pinatatakbo ito ng 14 na Pilipino at boss na Malaysian. Spammer at customer service representative daw ang papel ng mga Pilipino at ang kadalasang binibiktima. Mostly mga foreign national at meron ding mga Pilipino doon sa investment dito. Magagaling magagaling silang maghanap ng biktima. Yung mga foreign nationals pagka nakakita ng mga pictures, mga ganito, naiinganyo sila. Even Filipinos. Sasend po namin yung picture ng model para po maniwala si client na totoong babae po kami. Kung nakuha na po namin lahat ng identity ni client po, ibibigay na po namin sa CSR po. Pag napasa na po sa akin ng scammer yung potential victim po sir, meron po kaming 3 days para kuhanin yung loob niya para alam po namin kung capable po siya mag-invest po sa fake platform na ginagamit namin. Naharap sa reklamang paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang mga suspect. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang inarestong Malaysian na nakatakdang ilipat sa immigration lalo't na-discovering pasuna ang kanyang travel documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong pero nag-iwan po ito ng matitinding pinsala sa iba't ibang lalawigan. At sa Batangas may biyahe na muli ang mga sasakyang pandagat at iba pang pantalan matapos suspindihin dahil sa bagyo. Nakatutok si Oscar Oida. Tila blockbuster ang pila ng masasakyang sasampa ng Roro sa Batangas Port matapos maantala ng ilang araw ang biyahe bunsod ng masamang panahon. Nung nalaman po namin may biyahe, diretso kami dito sa Batangas. Yan dinat na namin ang haba ng pila. Sa passenger terminal, pinipilahan na muli ang mga ticketing office. Bukas na ulit ang mga stall. Nakahinga naman ng maluwag ang mga pasahero matapos i-anunsyo ang resumption ng mga biyahe kaninang umaga dahil wala ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Masayang-masaya po ang pakiramdam ko. Gawa po ng makikita ko po ang aking kapatid na namatay kahit sa huling gabi ng lamay. So much relief. May reunion sana kami 3 days ago. Matutuloy na talaga. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, asahan pa rin daw ang mga delay sa biyahe. Magkakadelay talaga yung pag-alis ng iba because kumbaga yung mga barko talaga lahat wala dito sa pantalan ng Batangas. Galing silang taguan, tumago sila, medyo malalayo yung pinagtaguan nilang mga area. Yung mga ibang nakuha pa lang ng ticket ngayon, hindi pa sila ang priority makasakay. Mauuna talaga yung nasa loob ng boarding area. May biyahe na rin ang mga barko sa Calapan Port sa Oriental Mindoro
kung saan umabot sa 500 pasahero at mahigit 100 cargoes ang stranded kahapon dahil sa bagyong Opong. Sa direktiba ng Philippine Ports Authority, uunahin pasakayin ng mga ambulansya, may medical concerns at mga may dalang perishable goods at petrolyo. Mamadali naman daw ng Transportation Department ang pag-aayos ng Masbate Airport na suspendido ang operasyon mula Huwebes ng gabi dahil sa bagyong Opong. Sabi ng DOTR, nasa 10 hanggang 15 milyong piso ang halaga ng pinsala sa paliparan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Walong iniwang patay ng pananalasa ng bagyong Opong sa Biliran. Naminsala rin ang bagyo sa iba pang lugar sa Eastern Visayas. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Opong sa Biliran. Ayon sa gobernador, 8 ang kinitil ng bagyo sa lalawigan. 1 sa bayan ng Kaibiran, 4 sa Kawayan dahil sa flash flood, at 3 sa isla ng Maripipi dahil sa daluyong. Based on the information is that nasa evacuation center na po sila, pero bumalik sila sa bahay nila sa may Maripipi. So that caused yun yung nagka-storm surge nung gabi, kaya sila naging casualties. May 2 pang nawawala sa bayan ng Kulaba at isla ng Maripipi. 2 tulay rin ang nasira. Ang isa ay di pa madaanan. Ang isa naman, limitado lang sa mga motorsiklo. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsadang naharangan ng malalaking bato at lupang dala ng baha. Aabot din sa 30 bahay ang nasira. Marami ring paaralan ang binaha. Pinasok yung mga silid-aralan natin, lahat, hanggang tuhod po yung tubig eh. Tapos after humupa na yung baha, yung naiwan na lang yung putik. Lagpas 2,000 pamilya o mahigit 7,000 individual ang lumika sa 78 evacuation center sa Biliran. Patuloy ang clearing, rescue and retrieval operation at pagrarasyon ng tubig sa mga apektado. Lagpas tuhod na baha ang idinulot din ng bagyong Opong sa ilang lugar sa Ormoc City, Leyte. Sa Northern Samar naman, naghatid ng relief goods at nangumusta si Northern Samar Governor Haris Ontiuan sa mga binagyo sa isla ng San Vicente. Patuloy rin ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente sa ilang lugar sa Samar Island at Biliran. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila po ang mga aksidente sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi. Sa Commonwealth Avenue, sugatan ang isang rider matapos itong sumalpok sa sinusundang 10-wheeler. Ayon sa rider na papasok na sa kanyang trabaho, bigla na lang daw huminto ang truck noon. Depensa ng truck driver, may nag-cut umanong AUV sa kanyang harapan, kaya siya napahinto. At sa elliptical road naman, 2 motorsiklo ang nagkasagian. Sugatan ng motorcycle taxi rider at ang kanyang pasahero, gayon din ang nakasagian nitong rider. Wala silang pahayag. Nagbanggaan sa Maynila ang isang motorsiklo at isang kotse. Aminado ang rider na nakainom siya. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtuto ni Jomer Apresto. Kuha yan sa bahagi ng Maceda Street sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Ilang saglit lang, isang motorcycle rider ang tumilapon matapos siyang bumunggo sa isang kotse. Tumagal din ng ilang minuto bago naitayo ang rider at nabigyan ng baunang lunas ng mga rescue volunteer. Ayon sa first responder na si Hernan, nagtamo ng matinding tama sa kanang bahagi ng ulo ang biktima. Pagdating namin, wound cleaning po kami agad and then control bleeding po sa ulo kasi meron po siyang laceration sa ulo. Malala po yung tama po niya na yun. Kwento daw ng biktima sa kanila, galing siya ng Caloocan City at pauwi na sana sa Montalban, Rizal. Aminado raw ang rider na nakainom siya. Lasing po siya kung ano siya sabi niya. Hindi niya rin po alam kung nasan yung wallet niya. Posibleng hindi rin daw suot ng biktima ang kanyang helmet na tumalsik noong mangyari ang aksidente. Gising. Pau. Gising ka, Pau. Gising. Bagamat agad na isakay sa ambulansya ang biktima, hindi siya agad na isugod sa ospital dahil hinintay pa ang kanyang mga kaanak mula sa Montalban, Rizal. Kwento naman ng driver ng nabanggang sasakyan, pakaliwa siya sa Simeon Street nang biglang sumulpot ang rider. Mabilis yung takbo niya, kaya layo nung tinalsikan niya. Nasa gitna na ako eh. Kaya yung tama ko nandun sa harapan.
Handa daw siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Dinala siya sa istasyon ng pulisya maging ang mga sasakyan na naaksidente para sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Hindi pa po malinaw sa ngayon kung tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yan po ay kahit pala siya mismo ang nagpa-review sa pagtalaga sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. 2 linggo matapos si anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kahapon ng umaga, nag-sorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing kahapon nang i-anunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang 2 trabahong binigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Binanggit din ng palasyo kahapon ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag kanina na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Giit ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 60 hanggang 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina, posible ang bawas na 20 hanggang 40 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa nakikitang dahilan sa galaw ng presyuhan ngayon ay ang banta ng Amerika na patawan ng taripa ang mga bansa sa Europa na bibili ng langis ng Russia. At ang dagdag na supply ng langis ngayong nag-e-export na rin ang Iraq.